Naramdaman mo na ba na parang may mas malaking nakalaan para sa iyo, pero hindi mo may paliwanag? Na parang kakaiba ang takbo ng buhay mo, na para bang may mas mataas na layunin na naghihintay, pero hindi mo alam kung totoo ba? Yung dumaan ka sa iba't ibang pagsubok na hindi pangkaraniwan, mga hamon na tila hindi patas o hindi fair. O baka naman may nararamdaman kang kasama na hindi mo nakikita, na tila humahatak sa iyo sa isang direksyon na hindi mo naman maipaliwanag kung saan. Welcome back to Patnubay TV. Sa video natin ay aalamin natin ang iba't ibang mga palatandaan na ikaw nga ay pinili. May mga palatandaan na pwede mong makita kung ikaw nga ay pinili ng Diyos sa isang dakilang misyon. Medyo parang nakakatakot, di ba? Dahil alam natin kapag may mission, may responsibilidad. Pero wala naman tayo magagawa kapag ito ang nakatakda. Minsan kakaiba ang mga palatandaan na ito tulad ng mga panaginip na hindi pangkaraniwan. Parang totoo, hindi mo pa nakita sa buhay mo, pero parang narating mo na dati pa. Panaginip na may mga tao kang nakikita, nakakausap pero hindi mo naman kilala. Tapos isang araw, makikita mo na lang sila sa isang lugar. May mga tinig na bigla mo na lang naririnig, pero wala ka namang kasama. Nag-iisa ka. Yung mang parang imagination mo lang yung narinig mo. Minsan nga, maririnig mo na tinatawag ang pangalan mo. O kaya naman ay nakikita kang parang imahe na bigla na lamang dumaan. Pero kapag hinabol mo ay wala naman. O kaya ay may nararamdaman kang presensya sa paligid mo na bigla na lamang tumataas ang iyong mga buhok sa katawan. O yung nakikita mo ang mga aura ng mga tao na minsan madilim, minsan naman ay maliwanag. O kaya yung humiwalay ang kaluluwa mo sa katawan. Yung madalas ka nagkakaroon ng tinatawag na sleep paralysis. Yung nakikita mong isang bagay na hindi pa nangyayari. Yung meron kang isasagot sa mga tanong na hindi mo naman alam kung saan galing ang isinagot mo, pero parang perfect ang pagkakasagot mo. Yung pinagdaanan mo noong bata ka ay parang inapi ka at inayawan ka ng mga tao dahil parang kakaiba ka sa lahat. Yung ikaw lang lagi napapansin para bigyan ng hard time o pahirapan, pero wala ka namang ginagawa. Mga kaibigan, hindi ko tinutukoy dito yung pangit ang ugali, kaya napag-iinitan o napapansin. Yun nga kasi kakaiba ang suot na damit, halimbawa, o kaya iba yung style ng buhok at kapuna-puna at masakit sa mata. Ang Diyos ay hindi tumatawag ng tao ng basta-basta. Kapag pumili siya, may dahilan at may layunin. Hindi aksidente ang nangyayaring ito sa iyo. Sabi nga sa Jeremiah chapter 1 verse 5, bago kita hinubog sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Bago ka pa'y pinanganak, itinalaga na kita. Ibig sabihin, bago mo pa man nalanghap ang unang hininga ng buhay, may plano na ang Diyos para sa iyo. Alam na niya ang iyong tatahakin at simula pa lang hinuhubog ka na niya para dito. Pero paano mo malalaman kung ikaw nga ay isa sa mga pinili? Paano mo masisiguradong inihahanda ka ng Diyos para sa isang dakilang layunin? Ang Diyos ay laging nagbibigay ng mga palatandaan. Noong unang panahon, ang Diyos mismo ang nagsasabi sa tao kung ano ang dapat niyang gawin. Siya mismo ang nakikipag-ugnayan. Minsan naman nagpapadala siya ng mga anghel para ipahatid ang kanyang mensahe. Minsan naman ay sa pamamagitan ng mga propeta. Pero lumipas na ang panahon na ganito makipag-ugnayan ang Diyos sa atin. Iba na din ang paraan dahil may pinadala na siya
na nagbigay ng balita at dapat gawin natin. Yung naniniwala sa Biblia, naroroon ang ilang kasagutan. Yung naniniwala sa Quran, nandoon din ang ilang mga kasagutan. Pero paano kung ang palatandaan sa iyo minsan ay hindi mo makita sa mga librong pinaniniwalaan ng mga tao? Well, sa video na ito ay ibubunyag ko sa inyo ang ilang senyales na maaaring ikaw nga ay pinili ng Diyos para sa isang mas malaking misyon. Manatili hanggang dulo dahil maaaring ito na ang kumpirmasyong matagal mo nang hinihintay. Ang pagiging pinili ng Diyos ay hindi tungkol sa kapangyarihan o privilege. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Marami ang nag-aakala ng pagtawag ng Diyos ay nangangahulugan ng isang magandang buhay, puno ng biyaya at kaginhawaan, yung puro happiness na lang. Ngunit sa katotohanan, ito ay madalas na may kasamang matinding pagsubok, sakripisyo at paghahanda. Kapag pumili ang Diyos, inaasahan niyang ang tinawag niya ay tutugon, hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan, kundi upang magdala ng pagbabago sa iba. Tingnan natin ang halimbawa sa Biblia. Si Moises ay isang taong may problema sa pagsasalita. Utal-utal siyang magsalita noon, ngunit siya ang pinili ng Diyos upang palayain ang Israel mula sa pagkaalipin. Si David naman ay isang paslit o isang simpleng batang nagpapastol lamang ng mga tupa. Ngunit hinirang siya ng Diyos para maging hari ng Israel. Si Pablo naman ay dating tagapag-usig ng mga Kristiyano. Isa siya sa mga nagpakulong at nagpaparusa sa mga unang Kristiyano noong araw dahil may katungkulan siya sa dati niyang relihiyon. Ngunit ginamit siya ng Diyos upang maging isa sa pinakadakilang apostol, ang maging apostol ng mga pagano. Walang sino man sa kanila ang qualified sa mata ng mundo. Pinili sila hindi dahil sila ay qualified, pinili sila dahil naiiba ang kanilang puso at sila ay nakatakda. Pero hindi tinatawag ng Diyos ang mga handa na, yung ready na, yung prepared na. Ang mga tinatawag niya ay tinatawag niya upang ihanda pa lamang para dumaan sa training. Pero kakaiba ang training ng mga hinirang. Alam mo, hindi tayo magiging sapat para sa pagtupad ng misyon, pero dahil may mga paghahanda na nakalaan para sa iyo, kailangan mong daanan at matutunan ang bawat kalakasang makukuha mo sa iyong training. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang malinaw na senyales na ikaw ay pinili ng Diyos. Una, meron kang isang malalim at hindi matanggal na pag-aalab sa iyong puso. Isa sa unang palatandaan ng tawag ng Diyos ay ang pagkakaroon ng isang matinding pagkadismaya sa pangkaraniwang buhay. Yung naiinis ka sa buhay mo na parang kulang, na parang kang walang silbi. Hindi ito basta simpleng pagkayamot o pagkadismaya o pagkabagot. Ito'y pagkayamot, pagkadismaya o pagkabagot na nararamdaman mo sa likod nito ay ang nakatagong isang espiritual na pag-aalab, isang panloob na sigaw na nagsasabing, may masigit pa para sa akin o para sa iyo. Isang halimbawa nito ay si Moses. Lumaki siya sa palasyo ng Ehipto, mayaman at siyempre may privileges. Dahil siya ay tinuring na prinsipe, inampon kasi siya ng babaeng kapatid ng Pharaoh. Pero sa tuwing makikita niya mga alipin na sinasaktan, nasasaktan din siya. Hindi niya kayang tiisin ang paghihirap ng mga aliping Israelita, hanggang sa napatay pa niya ang isang nanakit sa isang aliping Israelita noon. Hindi niya pa alam na siya man ay isa ring Israelita. Maaring udyok ng dugong Israelita pero meron na palang tinutugon ng tawag si Moises noon. Sa aklat ng Exodus chapter 2 verses 11 to 12, nakita si Moses kung paano inaapi ang kanyang mga kababayan at hindi niya ito kinaya. Hindi na siya makapagtimpi. May isang bagay sa kanyang puso na hindi siya pinatatahimik. Kung ganito din ang kalagayan mo ngayon, halos kumpleto naman ang buhay mo pero parang hindi ka masaya o parang may nawawala na kailangan mong hanapin para maging masaya ka.
Yung may humahatak sa iyo mula sa iyong comfort zone na gumawa ng ibang bagay na alam mong hindi ka magiging komportable. Halimbawa, yung parang gusto mong sumama sa mga volunteers sa mga nasakuna ng bagyo o mga lugar na kailangan ng mga tulong. Yung parang may humahatak sa iyo na damayan ang mga may hirap. Yung hindi sapat na nagbigay ka lang ng donation. Gusto mo, ikaw mismo ang naroon upang makita sila. May mga taong mga tinawag para sa ganitong tungkulin. Kung kaya nga ang iba ay pumapasok sa politika. Pero iba yung namumulitika kaysa sa toong naglilingkod sa kapwa. Ang paglilingkod sa kapwa ng totoo at walang bayad ay ang paglilingkod din sa Diyos. Tulad nga na nakatulat sa Mateo, chapter 22, verses 37 to 39, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Senyales number 2. Matinding pagsubok at laban sa buhay. Isa pang malinaw na tanda na ikaw ay pinili ay kung tila sunod-sunod ang mga pagsubok sa iyong buhay na tilang para ang malas-malas mo naman. Ang kaaway ay hindi nakikipaglaban sa taong walang malaking papel sa kaharian ng Diyos. Tatandaan mo yan. Kung ikaw ay may matinding layunin, ikaw rin ay harap sa matinding laban. Maraming pasakit at masasakit na pangyayari ang darating sa iyo. Mga sakit ng kalooban at siyempre sakit ng katawan. Si Jose ay pinangakuan ng Diyos ng kadakilaan, ngunit bago ito matupad, basahin ninyo ang istorya sa Biblia, ang istorya ni Jose or Joseph the Dreamer sa aklat ng Genesis chapter 30 verses 22 to 24 at saka sa chapter 37 verses 1 to 4. Kinaiinggitan ng mga kapatid noon si Jose dahil paborito siyang anak ni Jacob. Dahil sa mga panaginip niya, ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Nakulong siya dahil sa maling paratang na rape ng amo niyang babae. At napag-iwanan sa bilangguan hanggang siya ay ginawang gobernador ng Egypt. Ito ay dahil sa interpretasyon niya sa panaginip ni Pharaoh na wala kahit isa sa mga manghuhula ng panahon na yon na nakaalam ng panaginip ni Pharaoh. Ngunit sa bawat pagsubok na dinaanan ni Jose, alam niyo ba, inuhubog pala siya ng Diyos doon para sa kanyang dakilang tungkulin ang maging gobernador ng Ehipto. Sino nga naman ang hindi magagalit kapag pinagkaisahan ka ng iyong mga kapatid? Tapos, ikinulong ka pa sa isang malalim na hukay at ibinenta ka sa mga dayuhan na ang kapalit ay 20 pirasong pilak. At tapos, pinalabas pa sa inyong amang si Jacob na ikaw ay pinaslang at nilapa ng mapabangis na hayop sa ilang. Kung tila may kalintulad kay Jose ang iyong nararanasan, ito ay paghanda ng Diyos sa iyo. Tandaan, si Jose ay hindi pasaway na anak, kundi masunurin sa Diyos. At sa kanyang amang si Jacob, kung pasaway ka at napag-iinitan ka, hindi ka tinawag o pinili. Ang mga pinili ay hindi mga pasaway. Senyales number 3. Ang biglang pagbabago ng buhay o ang pagsasara ng mga pintuan. Minsan ang Diyos mismo ang nagsasara ng mga pinto upang mailis tayo at dalhin sa tamang direksyon. Si Abraham ay pinangakuan ng Diyos ng isang bayan. Ngunit kailangan niyang iwan ang lahat ng mga tinatangkilik niya at maging ng mga kaibigan, kamag-anak upang makarating lamang doon sa ipinangakong bayan. Kapag may biglang nawalang oportunidad sa buhay mo, tulad ng trabaho, relasyon o kaya ay mga plano, huwag mong isipin na ito ay rejection. Ito ay isang redirection. Yung tinanggal ka bigla sa trabaho pero wala namang dahilan. Mahusay ka naman magtrabaho at committed ka sa iyong trabaho. Yung pinapasukan mo na bigla na lang nagsara o yung kumpanya at kailangan mo uling humanap ng bagong trabaho. Tapos minsan kailangan mo pang lumipat ng matitirhan dahil nga sa bago mong trabaho. Masakit ma-terminate sa trabaho,
pero ito ay redirection sa iyo. Yung iwanan ka ng kasintahan, asawa o karelasyon ng walang sapat na dahilan, masakit kasi minahal mo ng sobra. Tapos kailangan mong ipagpatuloy ang buhay mo, pero hindi mo alam kung paano. Ang tinutukoy ko dito ay yung mga totoong nagmamahal ng malalim, hindi yung naglalaro lamang sa pag-ibig. Yung balipat-lipat ka ng pag-ibig kasi hinahanap mo ang ligaya sa piling nila at iniwan ka. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Yung mga plano mo na matutupad na lamang pero bigla pang naudot, yung magkakaroon ka na lamang ng pera para mabili ang isang bagay na gusto mo, pero bigla na lamang nawala ang pera at hindi ka na nagkaroon ng pera. Yung tipong may naipangako ka pero hindi mo na kayang tuparin kasi may humadlang. Yung may interview ka tapos ready ka na, then tatawagan ka last minute na may na-hire na sila. Yung plano mo na magbabakasyon at all set ka na, ready ka na. Tapos makakancel lang dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Yung may bibilin kang lupa or property tapos biglang may magkakasakit sa inyo at kailangan ng pera. At yung inipon mo ang gagamitin. Kung laging ganito ang nangyayari sa buhay mo, ito ay hindi parusa, kundi redirection ito ng Diyos upang makapunta ka sa tamang daan na lalakaran mo. Minsan kasi ayaw natin doon sa pinagdadalan sa atin, kaya paulit-ulit ang mga pangyayari sa buhay at nauudlot lahat ng ating mga plano. Kung nagsasara ang mga pintuan sa iyo, ito ay dahil mali ang pintuan na yan. Hanapin mo, kausapin mo ang Diyos, nadalhin ka sa pintuan yung tama para iyong buksan. Minsan ang nagbubukas ay pintuang ayaw mo. Tatanggihan mo pero hindi mo alam, yun na pala ang para sa iyo. Nakadisguise kadalasan ang mga mabubuting bagay na dumadating sa buhay natin. Ang payo ko, walk by faith, not by sight. Huwag ang mga mata mo ang gamitin mo para i-reject ang mga binibigay sa iyo ng Diyos. Gamitin mo ang malalim mong intuition para makapagpasya ka ng tama at magaan. Palatandaan number 4. Patuloy kang nakakatanggap ng kumpirmasyon mula sa iba't ibang mga tao. Isang malinaw na senyalis na ikaw ay pinili ng Diyos ay kapag patuloy kang nakatatanggap ng kumpirmasyon mula sa iba't ibang tao, mula sa iba't ibang lugar at iba't ibang pagkakataon. Kapag tinawag ka ng Diyos, hindi ka niya iiwan sa pagkalito. Bagkus, ipinaalam niya ito sa iyo sa pamamagitan ng mga tao, ng kanyang salita at ng mga pangyayari sa buhay mo. Kung paulit-ulit mong naririnig ang parehong mensahe, tatanggap ang parehong payo o nakakaranas ng magkatulad na sitwasyon na nagtuturo sa iisang tiyak na direksyon, hindi ito nagkataon lamang. Ito ay ang tinig ng Diyos na nangungusap sa iyo. Sa Aklat ng Hukom, chapter 6, verses 36 to 40, si Gideon ay hindi sigurado kung talagang siya nga ba ay pinili ng Diyos upang pangunahan ng Israel. Nag-aalinlangan siya at humingi ng tanda kay Yahweh. Hindi lamang isang beses, kundi 2 beses. Sa bawat pagkakataon, kinumpirma ng Diyos ang kanyang tawag sa pamamagitan ng isang himala. Ipinapakita nito na nauunawaan ng Diyos ang ating mga pagdududa at handa siyang bigyan tayo ng mga senyales upang palakasin ang ating pananampalataya. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang paraan ng Diyos. Maaring isang sermon, isang usapan kasama ang isang kaibigan, o isang artikulong bigla mo na lamang nabasa, tila ba direktang itong tumutugon sa iyong sitwasyon? O kaya naman ay isang musika na ang mensahe nito ay tungkol doon sa ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Maaring may pintuang patuloy na bumubukas para sa iyo o maraming tao ang nagpapatibay sa isang bagay na matagal mo lang
ipinapanalangin. Hindi ito basta nagkataon, ha? Ito ay mga banal na kumpirmasyon. Kung napapansin mong may mga paulit-ulit na mensahe o sitwasyon sa iyong buhay, pagtuunan mo ito ng pansin. Hindi sinusubukan ng Diyos na lituhin ka, kung hindi, ginagabayan ka niya. Tigilan mo na ang pagdududa at simulan mo na ang pakikinig. Kung paulit-ulit kanyang kinukumpirma sa isang bagay, panahon na upang seryosohin ito. Totoo ang iyong tawag at sinisigurado ng Diyos na hindi mo ito malampasan. Palatandaan number 5. Meron kang hindi pangkaraniwang paninindigan para sa isang partikular na layunin. Isa sa pinakamalakas na senyales na ikaw ay pinili ng Diyos ay kapag nararamdaman mo ang isang matinding paninindigan para sa isang tiyak na layunin. Hindi ito isang pansamantalang damdamin o isang saglit na pagkabahala. Ito ay isang malalim at patuloy na pagnanais sa iyong puso na hindi mo kayang ipagwalang bahala. Kapag may tinatawag ang Diyos, madalas siyang nagbibigay ng isang burden o bigat ng damdamin tungkol sa isang pagbabago na dapat mangyari. Isang bagay na gumugulo sa iyong kalooban at nagtutulak sa iyo na kumilos ka. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay si Nehemiah. Ito ay mababasa sa aklat ng Nehemiah chapter 1 verses 3 to 4. Nalaman niya na ang mga pader ng Jerusalem ay gumuho at ang kanyang mga kababayan ay nasa matinding paghihirap. Lubhang dinamdam niya ito, hindi lamang siya nalungkot, kundi siya ay nanangis, nag-ayuno at nanalangin sa loob ng maraming araw. Ang kanyang burden ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay ang pagtawag ng Diyos sa kanya. Dahil dito, kumilos siya at sa kalaunan ay napangunahan niya ang muling pagtatayo ng Jerusalem at ang pagbabalik ng kanyang bayan sa pananampalataya. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang paraan ng Diyos. Kung may isang bagay na matinding bumabagabag sa iyo, isang suliraning hindi mo kayang baliwalain, isang pangangailangan, halimbawa sa simbahan, o isang adikain na patuloy na tumatawag sa iyo, maaring maaring ito na ang tawag ng Diyos para sa iyo. Hindi basta-basta nagbibigay ang Diyos ng misyon. Itinatatak niya sa ating puso ang mga bagay na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ano ang laging gumugulo sa iyong isipan? Anong problema ang tila hindi ka matahimik hanggat hindi mo inaaksyonan? Ang bigat na nararamdaman mo ay hindi aksidente. Maaring ito mismo ang dahilan kung bakit ka tinatawag ng Diyos. Kapag pinili ka ng Diyos, binibigyan ka niya ng paninindigan para sa isang bagay na mahalaga sa Kanya. Pakinggan mo ito sapagkat ito ay isang palatandaan ng iyong layunin. Palatandaan number 7. Pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, ngunit patuloy ka pa rin tinatawag ng Diyos. Maraming tao ang iniisip na kung tatawagin sila ng Diyos, dapat ay handa sila, malakas at may kumpiyansa. Ngunit sa katotohanan, madalas ay kabaliktaran ang nararamdaman. Isa sa pinakamakapangyarihang senyales na ikaw ay pinili ng Diyos ay ang pakiramdam na hindi ka karapat-dapat, hindi sapat, at hindi handa. Hindi ito nangangahulugan na wala kang kakayahan, bagkus nais ng Diyos na umasa ka sa Kanya, hindi sa iyong sariling lakas. Tingnan natin ang karanasan ni Isaiah sa aklat ng Isaiah, chapter 6, verses 5 to 8. Nang makita niya ang kalwalatian ng Panginoon, hindi siya nakaramdam ng kumpiyansa, kundi na matinding kababaang loob. Sinabi niya, kawawa ako. Ako ay isang taong marumi ang labi. Nakita ni Isaiah ang kanyang kakulangan at pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Ngunit pinili pa rin siya ng Diyos. Nilinis siya ng Panginoon at tinanong, sino ang aking ipadadala? Sumagot si Isaiah, narito ako, Panginoon, isugo mo ako. Ipinapakita nito na hindi naghihintay ang Diyos sa mga taong perpekto bago niya sila tawagin.
Tatawagin ka niya muna, pagkatapos ay siya mismo ang maghahanda sa iyo. Ang ganitong pattern ay makikita sa buong kasulatan. Mga pattern kay Moises na nagduda sa kanyang kakayahang manguna, si David na isa lamang batang pastol, si Gideon ay itinuring ang kanyang sarili na pinakamahina sa kanyang tribo, si Pablo ay dating tagapag-usig ng mga Kristiyano. Ngunit silang lahat ay ginamit ng Diyos sa pambihirang paraan. Kung pakiramdam mo ay hindi ka sapat, huwag kang panghinaan ng loob. Ang iyong pagkatawag ay hindi nakabatay sa iyong kakayahan. Ito ay nakabatay sa kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa iyo. Hindi tinatawag ng Diyos ang handa, pinaghahanda niya ang kanyang tinawag. Ang iyong kahinaan ay hindi hadlang. Ito ang magiging daan upang magliwanag ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kung nararamdaman mong maliit ka, hindi sapat, o hindi karapat-dapat, tandaan mo, ikaw mismo ang taong gustong gamitin ng Diyos. Ano ang dapat mong gawin kung nakikita mo ang mga palatandaang ito? Maaring napapansin mo na ang marami sa mga ito at tumutugma naman sa iyo. Kapag ganoon ang nangyari, unawain mong hindi ito basta nagkataon lamang. Ito ay mga banal na pahiwatig ng pagkatawag ng Diyos sa iyong buhay. Huwag mo itong baliwalain. Ito ang tamang panahon upang sabihin mong, Opo, Panginoon, tutuparin ko ang aking misyon. At doon mo mararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos, ang suporta na ibibigay niya sa iyo. Dahil tama ang iyong desisyon. Maging maingat kung kanino mo ibabahagi ang iyong pangitain kung meron ng pangitain na binigay sa iyo ang Diyos. Patuloy mong hanapin ang kumpirmasyon sa panalangin at maging sa pagbabasa ng Biblia. Simulan mong sumunod sa maliliit na hakbang ng pananampalataya. Huwag kang matakot, huwag kang magduda. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, siya ang bahala sa lahat. Kung nahanap mo ang sagot sa matagal mo ng katanungan sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Mag-iwan ka ng kwento sa iyong comments. Ano ang nararanasan mong mga senyales? Tumulong tayong palaganapin